tungkol sa extension na ipiprepare natin ang church para yung mga kakasalin ay hindi na kung saan-saan pupunta-punta pa. Mayroon kasi tayong nakaschedule na 2 kasal. Si May muna. Si May 17, si Lim at si Bina. At July, si Narina, si Lalak. May susunod pa ba? Pag na-extend ito, magkagagamit tayo ng table, diyan na kayo kakain, dito na ang lahat, ano? Mahaba-haba rin ito. At ang status ay patuloy ang pagpupuno ng Diyos. Kung luluobin ng Panginoon, makapaglalagay ng bakal mamaya, kasi isa na yung hindi nabubuhusang haligi. Ang susunod na step doon, lalagyan ng bakal at popormahan kung luluobin ng Panginoon na maraming kabataang magbibigay ng buhay. Pero yung mga tamad, kasi yung mga tamad ay talagang tamad sila, no? Kaya nga ang karakter ay tinuturo at mamaya may mensahe ang Panginoon tungkol diyan, yung tinatawag nating protocol. Kung nais nyo tumanggap ng mga blessings, lagi yung may protocol. Hindi po pwede na may ninanais ka, pero nagtutulog ka. Yun yung protocol. Mamaya i-elaborate yun. Basta magpakalakas kayo sa Panginoon, laging bigyan nyo ng bahagi ang Diyos. Sa inyong mga dalangin, ano ang bahagi ng Diyos sa lahat ng yan? Okay ba kayo? Banday kasing upuan doon, no, sa kalapit ni Nabina. Pero mayroon pa nakatayo ron. Sino ba yung nakatayong lalaki ngayon, no? Si Raymart ba yun? Raymart, you belong. Sabi mo nga sa iyong kalapit, you belong. Huwag niyong ialis ang inyong mga sarili sa... Huwag niyong ilabas ang inyong mga sarili sa kalipunan ng mga mananampalataya. Malalagay kayo sa upuan ng mga manlilibak. Dito kayo sa upuan ng mga mananampalataya, sa upuan ng mga naglilingkod sa Panginoon. Huwag kayong magse-separate. Do not separate yourself. Dahil dito, nabibilang tayo, we belong to the kingdom of God, where God is our Father, our everything. Amen? Binabanggit ko yung mga doon kasi pinaririnig ko sa Diyos. Yung mga susunod nating hakbang. Hindi hakbang sa sarili lang natin, kundi hakbang kabahagi ang Diyos dyan. At bawat hakbang natin, yan ay sa inyong ikabubuti. Amen? Kaya, pwede na nga sanang tibagin yan, kaso lang, panghirap magtibag ng hindi maayos. Kaya ano ang lakarin natin ngayong, magtatapos na, 1 linggo na lang ang March, ano? At kung talagang luluhobin ng Panginoon, baka yung 1 linggong yun ay may trusses na. So, susunod na linggo, sa April, may bugong na. O, kita nyo? So, bago mag-May 17, yung ikakasal, nakapagpacheck na ng attendance ng 1 beses. Pero kulang yun. Ano? Kasi ito'y para sa inyo. Para sa inyo to. Ang babae pwede din pumunta. Huwag kayong lagi sa bahay. May kailangan dito na nagsasandok. Kailangan dito ng
nagwawalis. Kailangan dito ng lahat. Papasyal kayo. Ang kagalakan ng isa dito ay kagalakan nating lahat. Yun ang kinatutuwa ko eh. Kaya kahapon, si JL ay nag-birthday. Happy birthday, JL, noong nakaraan. Siya naman yung sumagot sa pagkain kahapon. Marami pa nagbe-birthday eh. Si Mire, humabol sa merienda kahapon, nung panghapon. So at least nakabahagi. At anumang inyong ginagawang paghandog, I will tell you, God is our rewarder. Purihin natin ang Panginoon. Maganda ito, matangkad ako. Tungkol sa lakad sa Buruanga, ayan na. Nag-aaral kasi ako pagbubuk eh. Ako'y nag-book, akala ko 2 yung na-book ko. 7,000 mahigit. Nung lumabas yung billing, iisa pala yun, sa akin lang pala yung 7,000. Sabi ko, pabook na kayo at dinivide ko sa 2. 4,000. Yung pala, iisa yung na-book ko. Hindi ko pala napindot yung 2 tao. Sabi ko, naku, mag-iisa yata ako sa aeroplano Manghirap yatang lilipad, nag-iisa ako sa aeroplano. Kaya kinabukasan, na-message ko si Nita, may pera ka na ba? Suma total, 7,000 mahigit, nag-iisa ako. Pinakikita ko sa inyo ang pagpupuno ng Diyos. Ay di, si Nita, wala akong cash. O sige, meron ako sa Gcash. Go ka ba? So, go daw yung 2, 12,000 mahigit. So, naka 20,000 na tayo sa Buruanga. Naka 20,000 na. Ngayon, kayo, anong gusto nyo? Aeroplano o barko? Kagabi, siguro sa iisip ko sa lahat ng ito, ako'y na naginip. Sabi ko, napakatanga yata naman ang aking panaginip na yun. Sa panaginip ko, inaayos ko si Naglen, yung kanyang 3 anak, nasa talim kami. Parehas kami ng direksyon ng pupuntahan. Ang ginawa ko, nung pasakay na, sabi ko sa kanila, o sige, lakad na kayo. Bahala na ako sa aking pag-uwi. Pag-uwi sa bumbong, galing talim. Nung matapos, makalis sila, sabi ko, ay, napakaingot ko. Pupunta rin naman ako sa bumbong. Bakit naman pinaalis ko sila? Sabi ko, Panginoon, ako ba'y namamali na ng pagpapasya? Parang hindi smart decision yon. Parehas kami ng pupuntahan, pinauna ko sila. Kawawa naman ang aking anak. 3 yung kanyang iintindihin. Ay medyo, ang tingin ko kasi tigib yung bangka. Kaya hinayaan kong para lang wag makapagpatigib ng bangka, hindi ako sumakay. Nung makaalis na, isip ko, pero nung umaalis na yung bangka, mataas naman. Ayos yung travel, nakangiti si Teresa, parang binibigyan ng kahulugan. Ngayon, nag-isip ako, Lord, gano'n na ba ako kamangmang magpasya? At sa pag-iisip ko noon, sabi niya, hindi. Ang ibig sabihin noon, pauunahin mo yung magbabarko, susunod ka sa aeroplano. Yun pala yun. May magbabarko pala na mauuna dahil 10 hours ang biyahe mula Batangas papuntang Katiklan, Buruanga. So mauuna sila, tapos susunod ako, 1 oras lang ang biyahe namin. So kaming 3 ang susunod, may bahay na tayong titigilan. Si sister ko rin ay nag-contact na ng magandang bahay na titigilan. Pwede daw tayo maglutuan doon. Kasi ang dami naman tumaas ng kamay noong nakaraan eh. Sino sasama? Taasan sila. Hindi nila naiisip ang pamasahe. Basta akala nila, ganun lang kadali. Kaya naman ako'y nagpabook na para ipakita sa inyo. Basta sabihin nyo lang sa Diyos, bahala
ang Diyos gumawa ng paraan. Purihin natin ang Panginoon. Kaya kanina, binubuksan ko yung aking cellphone. Peri naman ang aking tinitingnan. 1,718 ang isa. Ang L3, 14,000. Dala-dala noon yung dalawa, driver at pahinante ayon kay Romnick. Ngayon, maganda, may dala-dalang L3 para pag bibiyahe ninyo, diretsyo na kayo Roro. Sasakay kayo sa Binangonan, diretsyo kayo hanggang Katiklan. Siyempre, dati sa barko, isasakay ang barko, pero hindi kayo doon matutulog. Lalabas kayo doon sa L3. May pwesto kayo doon. 1,800 ang isa, papunta doon, another 1,800 pabalik. Yun ay mga rough estimate lang yun. Ngayon, sa bahay, may naipa-reserve na si sister ko rin. Sa food, kanya-kanya Di tayo maglulutuan doon. Ang mga kabataan, excited ang mukha, nakakangiti. Para bang nasa guni-guni na nila, nasa isip na nila, nasa Buruanga na sila. Ayan. Ang aming pabook ay June 3, 3, 4, 5, 6. Ang crusade ay 4 and 5. Ayos na yun. Baka kapamasyal ka na doon, darling. Kaya yung magpapabook sa airplane, tumataas pa ng tumataas ang halaga habang lumalapit ang date ng paglipad. Ano? So, may opsyon naman, barko. Kaya, lahat na nagtaas ng kamay, manalangin na kayo. Dahil ang Diyos magpo-provide. Maniwala kayo. May 20,000 kasi akong nailalaan sa L3. Yung nailalaan kong yun yung aming tatlong ginamit ko muna. Ayan. O, diba? Nauuna ang Diyos. At kinagabihan, mayroong may dalang 10,000. Wow! Grabe! Grabe ang Panginoon! Napakabuti ng Diyos! Pero binili ko muna ng bakal yung kahapon dahil ayoko na nai-stop ang gawain ng Panginoon na ang dahilan ay kawalan. Dahil ang Diyos ay hindi nawawalan, ang Diyos ay di nauubusan. Kaya sabi ng Brother Raymond, dami pang bakal. Ay hindi na tayo gagamit ng bakal. Dami pa raw bakal. Pero mayroon pa tayong aayusin kasi doon sa libis. Bang haba naman ang pinag-iisip ng inyo. Ang haba naman ang pinag-iisip. May yero, may kesame. Romnick, ganda mo na ang design ng kesame dyan sa front na yan. Kaya, bandaming hakbangin, pero ang Panginoon, ang kanyang kaisipan, ay hindi ninyo kaisipan. Ang lawak ng kaisipan ng Panginoon. Amen! Kaya yung lilipad through airplane, mag-send na kayo sa akin ng GCash na 6,000 para ma-book kayo at makasabay namin kayo sa flight. Kasi, sabi ko nga, 200 ang sakay ng isang airplane. 200. May nangagpapabook doon, habang tumatagal, habang lumalapit, unti-unting nauubos yung upuan sa eroplano. Kaya yung 200 na yun, araw-araw doon may nagbubok. Sa ngayon, may bakante pang slot doon sa aming airplane na sasakyan, at kung kayo ay makakahabol, makakasabay namin kayo. Ngayon, kung nakaprograma na kayo sa barko, well and good din naman. Ang mahalaga, magkita-kita tayo sa lugar ng kung saan ang presensya ng Diyos ay nangunguna. Amen? O, ayan. Erwin, paano ang tsumiling? Ibubuk mo na ba? Pag-usapan nyo na iyan, ano?
Chunestor, happy birthday. Birthday pala ng Chunestor kahapon. Bibi, happy birthday nung Friday pala, birthday mo. Huwag kayong mga lungkot. Alalahanin nyo na sa inyong kaarawan, ang Diyos ay napakabuting Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y nagsalita kasi ayoko na nagbibigay ng susi, tayuan kayo ng tayuan. Nakaka-distract. Kaya ibibigay ko na sa magbibigay ng susi, ang kapatid na Marlene, halika na. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tapikin nga po natin ang iyong katabi. Sabihin niyo, congratulations, you belong. Sa kabila, congratulations, you belong. At bilang tayo ay kabahagi, sabi nga ni Pastor Riner, kapag may pangangailangan, alam natin, need exists to be met. Lagi nating tandaan, at bilang tayo ay bahagi, tayo ay maging kabahagi. Sa lahat ng mga takbuhin sa church, wag nating iurong ang ating kamay, kundi lagi nating itong iabot ayon sa ating pangangailangan. Sabi nga, kapag tayo ay nangangailangan, the more tayo magbigay. Kaya ito ang mabuting lupa na dapat nating paghasikan, na hindi tayo manghihinayang dahil alam natin, sagot tayo ng Panginoon. Amen po ba? Purihin natin ang Panginoon. Ang ating pong susi ngayon ay, basahin po natin, my miracle basket is about to touch the ground. My miracle basket is about to touch the ground. Last, sinauna pa nung last si Brother Pet ang nagiging susi pa nun. Nagbibigay pa ng susi. Isa sa ating kapatiran, yung hinawakan iyang salitang yan. Na kung saan, doon siya pumasa. Si Ma'am Lobby ba ito, Ma'am Lobby? Yung salita na may miracle basket is about to touch the ground. Yun ang pinanghawakan niyang salita na kung saan siya nga ay pumasa po. Kaya sa bawat salita na dumadaloy sa ating kalagitnaan, be alert. Maging bukas ang ating spiritual na tenga. Baka yung palang message na yon ay para sa iyo at para sa akin. Kaya tayo ay makinig ng mga salita ng Diyos. Bakit napapanahon? Alam natin, many times sa inyo narinig to. Naituro ni Sister Corinne, naituro ni Sister Elaine, naituro ko. Bakit paulit-ulit? Dahil ang Diyos ay may nais pagpalain. Kaya nga po, may miracle basket is about to touch the ground. Na kung paanong you may be nearer to your miracle than you know. So keep on holding the rope. Manatili lang tayong nakahawak sa lubid na yon. Yung pananampalataya natin ay patuloy nating ihawak natin sa ating Panginoon. Dahil ang himala ay ating mararanasan. Sabi nga po rito sa kwento, after the resurrection of Christ, thousands of people received Him as their Savior and became Christian. Then there came every serious movement against them, a serious persecution, which caused many of them to be put in prison or put to death, na kung saan ang lalaking ito na si Saul, the ringleader of the persecutors,
was a young man by the name of Saul of Tarsus, who received authority to persecute them not only in Jerusalem, but in distant cities as far away as Damascus. Tanda natin ang Damascus is the center. Ito yung Damascus primarily known as the location of Paul's conversion. Dito naranasan ni Saul na kung siya'y na-convert. Pero bago siya na-convert, sabi nga rito, siya yung tao na binigyan ng kapamalaan upang siya ay mag-persecute, hulihin ang nagkasala, na kung saan ito'y lalaki while siya yung tao na binigyan ng kapamalaan na mag-persecute. Na kung saan lalaki, na kung saan lahat ng mga Christian ay hinuhuli. Lahat ng Christian ay hinuhuli, kinukulong, then eventually pinapatay. Mga Christian, ito ang kanilang pinapatay. While this fierce cruel, bitter young man was on his way. Nung papunta na siya sa Damascus, he had a personal confrontation with Jesus Christ, who came to him on a brilliant light. Tandaan natin, minsan tayo ay may mga lalaki ng Diyos, mga babae ng Diyos na nakakaranas kung paano sila binago ng Panginoon. At isa nga rito si Saul. Saul na kung saan naging Paul siya. He had a confrontation with Jesus Christ, who came to him in a brilliant light, and whose voice rose up within him and called him by name, Saul, Saul, why persecutest me? Bakit mo ako inuusig? In a brilliant light, naranasan niya yon. At yung salita na dumating sa kanya, bakit mo ako inuusig? In that experience, Saul, later known as Apostle Paul. Bakit siya pinalitan ng pangalan? Sabi nga rito, siya pala ay magiging isang apostoles. Found Christ to be real, to be alive in his life. So when Saul got into Damascus, sabi nga, ito yung Paul's conversion, a pivotal event in early Christian history and the capital of Syria. Ito yung capital ng Syria, ang Damascus, pinakamalaking city ng Syria. A region open in conflict with the Israelites. Laging madalas na magkasalungat yung mga pasya. Bakit naging conflict? So, when Saul got into Damascus, his life was completely transformed. This man who hated Christ now loved him. Yung dating inuusig niya na mga Christian people, ngayon minamahal na niya. Dahil sa karanasan niya sa Panginoon. The ones he came to kill took him by night and let him down by the wall in the basket. At alam niyo po ba, to make the story short, yung mga Christian na inuusig niya dati, nung hindi pa siya nako-convert, ngayon, yung mga Christian na yon ang nagligtas sa kanya. Yun ang mga nagligtas sa kanya.
First, they held the rope at night at a great personal risk and danger to themselves. Na kung saan itong lalaking pa lang na ito, alam niyo po ba, bakit naging apostoles to? May nais ang Diyos sa kanya, gagamitin siya na may kalakasan. Na kung saan itong lalaking ito, na nadoon ang inuusig naman siya ng kanyang mga kasama. Dati, kasama niya pag-uusig sa mga Christian ngayon, siya naman ang inuusig ng kanyang mga kasama. At nung gabing iyon, ang ginawa ng mga Christian people na tumulong sa kanya, may basket silang dala, naitali yung basket, nung lubid hanggang sa naibaba siya, kaya siya nakatakas. At naranasan ng lalaking ito ay, nakaranas siya ng, naranasan niya yung nanghuhuli sa kanya. Kaya nga po, alam niyo po ba, Saul, first king of Israel, chosen by God to be the king and led the Israelites in their battle. Inutusan siya ng Panginoon. Pinili siya ng Panginoon to be the king and led the Israelites in their battles. Na kung saan pinili siya ng Panginoon. He is still considered an important figure in biblical history as the first king of Israel. Kaya nga po, bagaman siya ay natalo, kasi siya po ay bakit nangyari sa kanya kay Saul ang pagkatalo? Because of disobedience. Because of disobedience. Kaya nga po, sabi nga rito, nung research ko siya, Saul was born in the tribe of Benjamin. He was known as impressive physical appearance, but was eventually rejected by God as king due to his disobedience. Na kung saan, na-search ko yung siya, napakagwapo niya. Pinili siya ng Panginoon, but eventually, siya ay rejected by God because of his disobedience. Kaya nga po, bilang tayo ay isang Kristiyano, kapag may utos sa atin ng Panginoon, sundin lang natin ito. Kung tayo ay binibigyan ng Panginoon, nililid tayo, ano ang ating gagawin? Huwag tayo maging obedient tayo sa lahat ng utos niya. Nung ako'y nakatayo sa likurang iyan, dumating sa akin yung mga karanasan. Yan yung mga karanasang, totoong karanasan. Yung mga karanasan buhat sa Panginoon. Alam niyo po ba, kung napanood po ninyo si Peter, kapatid ni Paul, yung asawa ni Hannah. Sabi niya, kung kami ay nagtumigil, kung kami ay tumigil sa pagsunod sa Panginoon, hindi nila mararanasan ang himala sa kanilang buhay. Alam niyo po ba, maikwento ko sa inyo, being si Hannah nga po ay boyfriend ni Paul, maraming kwento yan na i-share sa amin. Problem nila, at sasabihin namin ng asawa, we cannot question Pastor Sonia. Naging leader siya, tumayo siyang leader. Nagkaroon siya ng malaking utang. Malaki po talagang utang. Umabot po yata ng 2 million. At being girlfriend si Hannah, para nakikita namin siya ay apektado. Apektado. Doon namin nakita na alam namin ang pangyayari kay Pastora Sonia. Subalit tingnan niyo po ang naging bunga. Kung sila ay nagtumigil, kung sila ay bumitaw sa lubid,
na nag-iiyakan na sila. Hindi nila alam yung way out nila, paano sila sa utang. Subalit, nanatili lang sila na nakakapit sa lubid. Yung lubid ay sumisimbolo sa ating Panginoong Yesus. Tandaan po natin, we are not exempted. Hindi tayo exempted sa mga problema. We are not exempted sa lahat ng sakit at karamdaman. We are not exempted sa kawalan, sa lahat ng iyan. Subalit, being a children of God, bilang tayo'y anak ng Diyos, ginagabayan tayo ng Panginoon. Yung mga kapahayagan, makikita po niyo, ang kapahayagan na laging binibigay sa atin ay sakto sa ating pangangailangan. Kaya nga po, doon namin nakita, kapag ikay nanatiling nakahawak sa lubid, na nakahawak ka sa ating Panginoon, tandaan natin, the best is yet to come. Purihin natin ang Panginoon. Nakita natin kung gaano pinagpala sina Pastora Sonia. Simula sa panganay hanggang sa bunso. Makikita natin, alam namin ang buhay ni Pastora Sonia. Kaya po kami nakakapagsalita, nakakapagpatotoo. Dahil kami po ay naging partner din nung time na kami nagre-report sa Bangad. Every time na may problem, patatawag, Pastor Iner, Brother Pet, lagi po kami pinapatawag, kasama kami ni Ate Hermy. Ganon, alam namin yung problem. So, sinosolve ang lahat ng problema. Gaya nga nito, may pagawain ng church, maging bahagi tayo. At alam natin kapag ginawa natin sa pananampalataya, maliit man na bagay para sa Panginoon, sagot tayo ng Panginoon. At alam niyo po ba, noong Friday, nag-aayos ako ng drawer ko. Nakita ko yung folder namin na nilalagyan noong mga seed faith. Halimbawa, merong pagawa na ganito. Lahat ay nagiging bahagi. May dumating nga sa point na yung maliliit na bata, kung ano kaya, 50, 20, nakalista po 100, nakalista po. At sabi ko, napakabuti naman, nakita ko nung Friday na yung ganito pala kabuti. At patuloy, ang Diyos ay gumagawa sa ating kaloob-looban na hindi nagiging bata, kundi dumadaloy kung ano yung leading ng Holy Spirit. At kaya nga po, buhay na patotoo ang buhay ni Pastora Sonia, ang buhay ng kanyang 3 anak, at ngayon po, nakakatuwa. Walang lingkod ng Panginoon, di po ba, na naghirap. Sagot tayo ng Panginoon. He is Jehovah Shammah, that always there for us. He is Jehovah Rapha, Jehovah Jireh. Yun lagi yung mga salita ng Diyos na kung saan binubulay-bulay natin. At bilang tayo ay bahagi, tayo ay may mga karanasan din sa Panginoon. Na minsan, sasabihin natin, hindi ko na kaya. Subalit sabi ng susi ngayon, my miracle basket is about to touch the ground. Anuman ang ating nararanasan sa ating buhay, manatili lang tayo nakakapit. Manatili lang tayong, the more na tayo ay nararoon sa ganung kalagayan, the more tayo kumapit. Huwag tayong bibitaw. At alam niyo po ba, ma-share ko lang, napakabuti ng Diyos. I-share ko na ngayon dahil ang Diyos ay nagtagumpay ang buhay ng Brother Pet. At alam niyo po ba, kahit ako naglalakad yan, sabi ko, nakikipagbulay din ako. Lord,
kung kalooban mo na operahan ang aking asawa, ikaw si Jehovah Jireh that provides all our needs. At yun nga, na-provide ng Panginoon, patuloy tayo nakikipaghanapan sa Panginoon. At alam niyo po ba noong nasa operating room, ang Diablo, pilit at pilit, ninanakaw ang salita ng Diyos. Kung paanong siya'y nagpauna na, month of February, we will escape calamities. We will escape misfortune. We will escape sickness and diseases. Iyon na, nagpauna na ang Panginoon sa atin. Kaya yung tayo ay nagiging matatag, iyon ang kinakapitan natin. Iyon ang kinakapitan natin, yung mga salitang iyon. At alam niyo po ba, bagaman doon sa operating room, nasa labas ako. Awit 91, hindi ko alam kung ilang beses ko naulit ang awit 91. Sabi ko, bakit kaya matagal? Sabi, 2 to 3 hours. Subalit, bakit tumagal? More than 3 hours na. Hindi pa rin. Nakikipaglaban ako sa aking isipan. Devil, lagi kong inaano, alisin mo ang iyong maruming kamay sa aking asawa. Siya ay pag-aari ng Panginoon. Paulit-ulit, awit 91, lahat ng mga salita. At patuloy, alam niyo po ba, nakakagalak na kung saan bagaman tumagal ang kanyang operation, alam ko, nagpauna na siya. We will escape misfortune, we will escape calamities, we will escape sickness and diseases. Purihin ang Panginoon. Kaya nga po, wag tayong bibitaw. Yung mga tiga-suba, hello po. Bagaman, mga tiga-kinagatan, and even bumbong, wag tayong bibitaw. The more tayo nakakaranas ng mga pagsubok. Yes, sabi nga, we are not exempted. Subalit, being a son and daughter of God, alam natin kung paano harapin ang mga pagsubok na yan. Iyan ang nagiging backbone natin. Lalo tayong nagiging malapit sa Kanya. Kaya sabi nga ng susi, my miracle basket is about to touch the ground. Sabihin nga po natin, my miracle basket is about to touch the ground. Ay si Clark nga ay kung give up ba yan sa kanyang karunungan, hindi siya nanahan sa kanyang karunungan, kanyang kaalaman, kundi the more niya binigay ang oras sa Panginoon. Kaya your miracle basket is about to touch the ground. Sabihin nga po natin na malakas, my miracle basket is about to touch the ground. Kaya nga po, hanggang dito na lang, purihin ang Panginoon. To God be all the glory.